Magandang umaga sa lahat. Ako si Binibining Jenna Rose Gonzales at ako ang inyong guro ngayong araw. Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Binibining Albio, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Amen. Magandang umaga sa muli mga bata. Kamusta kayo? Mabuti at masaya ang inyong araw. Mayroon bang lumiban sa klase? Mahusay at kumpleto kayo ngayon. Ito ang aking panuntunan sa klase. Binibining Franco, maaari mo bang basahin ang ating panuntunan? Mahusay. Kapag ako ay nagtuturo, gusto kong maayos ang inyong pag-upo. Huwag malikot sa klase. Makinig ng mabuti kapag ako ay nagsasalita at huwag maingay lalo na't nag-uumpisa ng ating klase. At higit sa lahat, itaas ang kamay kapag gustong magsalita o gustong sumagot kapag ako ay nagtatanong. Ito ang mga layunin sa ating pag-aaral sa ngayong araw. Pagkatapos ng talakayan, ang mag-aaral ay inaasahang A. Natutukoy ang simuno at panaguri sa pangungusap. B. Napapahalagahan ang simuno at panaguri sa pang-araw-araw na paggamit nito. At C. Nakakabuo ng wasto at payak na pangungusap na may tamang ugnayan ng simuno at panaguri sa pakikipag-usap. Mga bata, naalala nyo pa ba ang ating pinag-aralan kahapon? Mahusay. Ang ating topiko na napag-aralan kahapon ay ang wika. Bago natin simulan ang aralin natin ngayong araw, tayo muna ay maglalaro. Narito ang 3 pangkat at ang bawat pangkat ay mayroong mga larawan na nandyan sa ating pisara. Bubuuin ninyo ito at nariyan ang inyong kasamahan sa bawat pangkat na nailagay ko. Sa loob ng 5 segundo, isusulat ninyo ang inyong sagot sa ating mensahian sa loob ng ating klase. Ang unang pangkat ay si Bernal, Matunding at Tupino. Sa pangangalawang pangkat, si Franco, Albio at Lusaria. Sa pangatlong pangkat ay si Sumergido, Saho at Cruz. Pangkat una, ano ang nabuo ninyong larawan? Pangkat pangalawa, ano ang nabuo ninyong larawan? Pangkat tatlo, ano ang nabuo ninyong larawan? Mahusay! Sa pangkat una, ang nabuo nilang larawan ay ang babaeng namimili sa palengke. Sa pangkat pangalawa naman, ang nabuo nilang larawan ay ang larawan ng latu-latu. Ang pangkat tatlo naman ay nakakabuo ng larawang mga batang naglilinis sa silid-aralan. Ano ang masasabi nyo tungkol sa latu-latu? Ano ba ang kulay ng latu-latu? Mahusay. Ang kulay ng latu-latu ay kulay asul. Ano ang binili ng babae sa larawan? Saan siya bumili? Mahusay. Ang babae ay bumili ng gulay sa palengke. Saan naglilinis ang mga bata? Mahusay. Naglilinis sila sa loob ng ating paaralan. Mga bata, tumutulong ba kayo sa paglilinis dito sa paaralan? Mahusay. Dapat tayo ay magkaisa at tumulong para mas mapadali ang ating mga gawain. Ano ang nabuo nyo gamit ang mga larawan? Mga bata? Magaling! Kayo ay nakabuo ng pangungusap batay sa nabuo ninyong mga larawan. Ano kaya ang ating tatalakayin? Mahusay! Ang ating tatalakayin ngayong araw ay ang bahagi ng pangungusap. Ang pangungusap ay isang salita o lipon ng mga salita na nagpapahayag ng buong diwa. Mayroon itong 2 bahagi. Ito ang tinatawag na simuno at panaguri. Ang simuno ay ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ang panaguri naman ay nagsasaad tungkol sa simuno. Halimbawa, ang bata ay umiiyak buong gabi. Ano ang ating simuno sa pangungusap na ito? Mahusay, ang bata.
Ang bata ay ang simuno dahil ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. At ang umiiyak buong gabi naman ang ating panaguri dahil ito ang nagsasaad tungkol sa ating simuno. Si Leo at Luis ay magaling mag-basketball. Ang simuno naman dito ay si Sina at si Luis dahil sila ang pinag-uusapan sa pangungusap. At ang magaling mag-basketball naman ang panaguri dahil ito ang nagsasaad sa simuno. Naiintindihan ba mga bata? Meron ba kayong mga katanungan? Mahusay. Dumako na tayo sa ating unang gawain. Piliin ninyo ang simuno at panaguri sa mga salitang nasa kahon. Sulat ang inyong kasagutan sa malinis na papel at ipasa sa ating GC sa loob lang ng 2 minuto. Ngayon ay tapos na, dumako na tayo sa pangalawang gawain. Pangalawang gawain, tukuyin ang simuno at panaguri sa mga pangungusap. Tawag ako ng pangalan at sagutan ang mga ito. Mr. Lusaria, tukuyin ang simuno at panaguri sa mga pangungusap na nasa ating pisara. Mahusay. Ang mag-ina, ang simuno at ang pumunta sa palengke naman ang ating panaguri. Sa pangalawang pangungusap, ang ganda ng Muntingkalan. Ang ating panaguri naman ay ang ganda dahil tinutukoy nito ang Muntingkalan na ito naman ang ating simuno. Sa pangatlong pangungusap naman ay mabait ang mga tendera sa palengke. Ang ating panaguri naman dito ay ang mabait at ang ating simuno ay ang tendera sa palengke. Tandaan, ang simuno at panaguri ay ang paksa o pinag-uusapan sa isang pangungusap at ang panaguri naman ay ang nagpapahayag tungkol sa simuno. Ang simuno at panaguri ay parehong maaaring makikita sa unahan at sa hulihan ng pangungusap. Mahalaga ang tamang ugnayan o paggamit ng simuno at panaguri sa pangungusap upang mas madali tayong maunawaan ng ating kausap. Ang mundo ay napakasaya. Ano ang simuno sa pangungusap? Ano naman ang panaguri? Bakit nasabi mo itong simuno? Bakit nasabi mo itong panaguri? Mahusay. Halimbawa, number 1, ang mundo ay napakasaya. Number 2, si Maria ay masipag mag-aral. Number 3, nakakasilaw ang sikat ng araw. Number 4, si Mario ay malakas at makisig. Number 5, nagluluto ng masarap na ulam si Aliza. Sa unang halimbawa, ang mundo ay ito ang simuno at ang napakasaya naman ay ating panaguri. Sa pangalawang halimbawa, si Maria ay masipag mag-aral. Si Maria, siya ang simuno at ang masipag mag-aral ay ang ating panaguri. Sa ikatatlong halimbawa, nakakasilaw ang sikat ng araw. Nasaan naman dito ang ating panaguri at simuno? Mahusay. Ang nakakasilaw, ang panaguri at ang sikat ng araw, ito ang ating simuno. Sa ikaapat na halimbawa, si Mario ay malakas at makisig. Ang simuno dito ay si Mario at ang panaguri naman ay ang malakas at makisig. Sa huling halimbawa ay nagluluto ng masarap na ulam si Aliza. Ang nagluluto, ito ang ating panaguri at ang si Aliza naman ang ating simuno. Si Aliza, ito ang pinag-uusapan sa pangungusap, kaya siya ang simuno. At ang masarap na ulam or nagluluto ng masarap na ulam, ito ang ating panaguri dahil ito ang nagsasaad tungkol sa ating simuno. Naintindihan ba mga bata?
Mahusay! Ngayon, dumako tayo sa ikatlong gawain. Gumawa kayo ng 5 sariling pangungusap gamit ang simuno at panaguri at ibahagi ito sa ating klase. Ilagay ang mga kasagutan sa malinis na papel at ipasa sa ating GC. Ito ay nagsisilbing attendance ninyo ngayong araw. Ipasa bago mag alas 5 sa hapon. Basahin ang simuno sa bawat bilang. Hanapin sa loob ng kahon ang panaguri upang makabuo ng wasto at payak na pangungusap. Ang una ay ang bola, pangalawa ang mga puno, 3 si Rooney, 4 ang lapis at papel, panglima sina Ben at Mina. At ang naritong mga panaguri naman ay ang gamit sa pag-aaral, ay magkaklase, ay hugis bilog, ay nagpunta sa dentist kahapon, ay nagbibigay ng sariwang hangin sa atin. Narito na ang tamang sagot sa mga binigay kong halimbawa ng simuno at panaguri. Ang una, nga nabuo nating pangungusap ay ang bola ay hugis bilog. Sa pangalawang nabuo naman nating pangungusap ay ang mga puno ay nagbibigay ng sariwang hangin sa atin. Ang pangatlong pangungusap na nabuo naman natin ay si Ronnie ay nagpunta sa dentist kahapon. At pang-apat, ang lapis at papel ay mga gamit sa pag-aaral. At ang pinakahuli ay sina Ben at Mira ay magkaklase. Mahusay mga bata, tandaan, ang pangungusap o sentence sa English ay ang lupon ng mga salita na nagpapahayag ng isang buong diwa o kaisipan. Mayroon itong 2 bahagi. Ito ay ang simuno at panaguri. Mahusay. Ang simuno ay ang subject o ito ang pinag-uusapan sa isang pangungusap. At ang panaguri naman ay predicate, ang bahagi ng pangungusap kung saan tinutukoy nito ang simuno, kung ano ang tungkol dito o kung ano ang ginagawa nito. Ngayon ay tapos na ang ating klase. Meron akong ibibigay na takdang aralin, gumawa ng 5 pangungusap na nasa hulihan ang simuno at nasa unahan naman ang panaguri. Isulat ito sa malinis na papel at ipasa sa susunod nating pagkikita. Naiintindihan ba mga bata? Mahusay at naiintindihan. Tapos na ang ating klase at paalam mga bata.